Welcome po sa Usapang Agri-Negosyo. Mga ka-asenso, sa video po na ito ay pag-uusapan naman po natin yung kalimitan na tanong ng aking mga follower at mga viewers. Bakit daw ang kanilang manok kahit nagbibigay sila ng mga vitamins ay mahina pa rin ang kanilang egg production? At sa video po na ito ay sasagutin po natin ang mga katanungan na yan. Pero bago yan, Agri-negosyo, Agri-asinso. this video is presented by Battlecock Livestock Products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot kaya. Sa video po na ito mga ka-asenso, sasagutin ko po yung mga tanong o kadalasang tanong sa akin ng mga followers ko o yung mga viewers ko na nagpa-private message. Bakit daw yung kanilang mga manok mababa po ang egg production? Minsan 2 months na daw, 3 months, 4 months na sa kanila. Never pa nilang naabot yung 80% hanggang sa 100% ng kanilang egg production. Ito pong RTL o layered chicken na inyong napapanood ngayon, at alam niyo po ba kung bakit ulit tinahalo ang feeds na ito? Pahapyawan ko muna. Malaking contribution po ng paghahalo ng feeds para makakatipid po tayo, dahil kapag hinahalo natin yung feeds ng ating mga alagang manok all the time, naiinganyo po silang kumain dahil iniisip po nila na palagi pong bago yung feeds na nandyan sa kanilang feeder. At ito pong mga layered chicken na ito ay nasa 2 months and 3 weeks na po ito from buying date. At alam niyo po ba na palagi po itong nangingitlog ng 100%, at nung nakaraang araw lang po, mga 2 days ago, nangitlog po ito ng 100%, pero yung dalawang itlog po ay malambot yung shell nila, kulang po sa calcium. Kaya nag-advise po ako na magbigay po ng powder na ihalo po sa kanilang feeds para manumbalik po yung calcium dyan sa dalawang manok na kulang po sa calcium yung kanilang eggshell. Ngayon, balik po tayo dun sa mga tanong. Bakit ang kanilang manok ay umaabot na ng 4 months sa kanilang pag-aalaga, hindi pa nila naaabot yung 80 to 100% egg production, na kahit daw madalas naman daw sila nagbibigay ng vitamins? Alam nyo po, para sa magandang egg production ng ating layered chicken, hindi lang po yan sa pagbibigay ng vitamins o sa ganda o sa dami ng vitamins na ating ibinibigay sa kanila. Dapat po may proper na program po tayong ginagawa para tuloy-tuloy din po tayo bigyan ng magandang egg production ng ating layered chicken. Paano po ba natin ito gawin? Ito po, stay tuned lang po kayo para kahit papano maibabahagi ko po sa inyo ang program na aming ginagawa, na effective po ito sa aming mga customer o yung mga kumukuha ng RTL sa amin. At ito po ang aming program o aming ginagawa sa mga layered chicken para tuloy-tuloy po ang pagbibigay nila ng maraming itlog o magandang egg production. Hindi lang po kami nakafocus dun sa vitamins na aming ibinibigay. Nagbibigay po kami ng regular na bacterial flushing. Paano po ba kami mag-bacterial flushing sa aming mga layered chicken o sa mga customer na kumukuha sa amin? Ano po ba yung ina-advise namin sa kanila? Ang pagbibigay po ng bacterial flushing, dapat po every week po tayo magbigay. For example, ngayong linggo po, magbigay po tayo ng Premoxil powder, at pagdating naman po ng susunod na linggo, Sulfar QR naman po ang ating ibibigay. At sa susunod na linggo po ulit, Doximol naman ang ibibigay natin sa ating layered chicken. Huwag po continuous na isang gamot lang po ang ibibigay natin para hindi po magiging resistance yung mga bakterya sa ating layered chicken. At sa mga nagtatanong kung tuwing kailan ba kami nagbibigay ng Egg 1000 at Vitamin Pro, ang pagbibigay po namin ng dalawang vitamins na yan ay tuwing Monday, Wednesday at Friday. At ang pagbibigay po ng Egg 1000 every morning po, at pagbibigay naman ng Vitamin Pro every afternoon. Pag naubos po yung Egg 1000 sa umaga,
Vitamin Pro naman po sa hapon. Kapag naubos naman po yung Vitamin Pro, plain water na po yung ibibigay sa kanila hanggang kinabukasan na po yan. Ganun po ang pagbibigay namin ng vitamins sa mga layered chicken. Tandaan po ninyo na hindi lang po dahil yan sa vitamins kaya sila nangingitlog ng 100%. Dapat po proper na bacterial flushing para maiwasan na sila ay magkasakit. Tatalakayin po natin yan sa hiwalay na video kung para saan po ba yung mga bacterial flushing na yon. Ano po ba yung na iiwasan natin o na-prevent nila para hindi po magkasakit itong mga layered chicken. Dahil marami po sa mga backyard breeder na sintomas lang po ng kanilang mga manok yung ginagamot nila. Meron pong nagme-message sa akin na ilang days na daw sila nagbibigay ng Primoxil or Doximol, hindi pa rin gumagaling yung kanilang manok. Wala na daw sipon pero bakit nanghihina pa rin? Marami po talaga sa mga nag-aalaga ng manok, kahit anong uri man po ng manok ito, panabong, native o pre-range chicken, dapat alamin po natin yung sakit ng ating manok. Kaya madalas ko po tinatanong, pwede po bang makita yung picture o videohan po ninyo ang inyong manok kasama po yung dumi nila. Dahil nga po kapag ang ating mga alagang manok meron po itong coccidiosis or malaria, kahit gamutin po natin ito ng Primoxil at Doximol, hindi po yan mawawala. Kaya dapat itong Sulfar QR ang ating igagamot para manumbalik po ang lakas ng ating mga layered chicken. Tandaan po ninyo, kapag ito po ay nagagamot kayo ng 7 days, ang inyong manok po ay hihina ang kanilang egg production. Kaya mahalaga ang bacterial flushing para maiwasan po natin yung mga sakit na maaaring dumapo sa ating layered chicken para tuloy-tuloy po ang kanilang pangingitlog, maganda po ang egg production, at kapag maganda ang egg production, alam na po natin kung ano mangyayari, maganda po ang kita. At ang isa pa po nating huwag kalimutang gawin sa ating poultry ay yung kalinisan. Dapat twice a week po tayo naglilinis ng kanilang pinaglalagyan ng feeds at ng pinag-iinuman, dahil isa din po yan sa nagdudulot ng karamdaman sa ating mga alagang manok kapag marumi po ang nilalagyan natin ng feeds at nilalagyan natin ng kanilang iniinuman. Dapat palagi din po natin linisin yan. Dapat hands-on po tayo dyan. Basta tandaan ninyo, kapag pumasok po tayo sa negosyo, dapat wag po natin ito pabayaan dahil yan po ang magbibigay sa atin ng income. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood ng aking mga video. Abangan nyo po yung mga i-upload ko pang mga tips at yung mga pag-aalaga namin ng aming layered chicken at ng mga native chicken. Kung paano po ba kami magbigay ng vitamins at ng mga iba pang gamot para patuloy ang kanilang magandang production. Lalong-lalo na po sa native namin ngayon, meron po kaming pinapagawa sa aming farm at ibabahagi ko po sa inyo sa mga susunod na video at kung magkano po ang aming nagastos sa aming pagpapagawa ng brooder para po sa aming mga sisiw. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas sa lahat.